Minsan ba na-feel mong This can't hindi be right. sapat ang sahod mo How am I supposed kahit to sobrang resolve pagod this? ka sa trabaho? Ano ang pwedeng gawin mo ngayon para mabago iyon? Ako si Rafael, isang call center agent na halos gabi-gabi walang tulog. Kahit malakas ang kape, ramdam ko ang pagod hanggang buto. Laging may backlogs, laging may irate customers, at laging may metrics na hindi ko maabot. Tuwing sweldo, napupunta lahat sa bills at pamasahe. Wala nang natitira para sa sarili. Lagi ako nakatingin sa kisame bago matulog. Tinatanong ang sarili kong hanggang kailan ganito. Isang gabi, after shift, lumapit ako sa supervisor ko. Boss, possible po ba ma-approve yung leave ko next week? Sumagot siya. Mahirap, kulang tayo sa tao. Mas mabuti kung i-reschedule mo. Napabuntung hininga ako. Pakiramdam ko wala akong kontrol sa buhay. Umaalis ako ng bahay paggabi, umuwi pa umaga. Paulit-ulit, paikot-ikot. Dumating ang panahon na sumasakit ng ulo ko halos araw-araw. Pag-uwi, nakikita ko ang kapitbahay kong gumagawa ng scented candles. Nakita ko ang maliit na ilaw ng kandila at parang may kakaibang tahimik na aliw sa akin. Tanong ko sa kanya, "Ate, okay ba magbenta niyan?" Ngumiti siya. "Depende, pero mahirap magsimula. Kailangan tiyaga." Tumanggi ako at umuwi. Kinagabihan napaisip ako. Gusto ko ng dagdag income pero hindi ko alam saan magsisimula. Pinilit kong researchan online paano gumawa ng candles. Nakita ko ang lista ng kailangan. Wax, wick, container, essential oils. Sa isip ko, gastos lahat yun. Sabi ko sa sarili ko, baka di ko kaya. Pero pag tumingin ako sa payslip ko, alam kong kailangan ko ng ibang mapagkakakitaan. Sa susunod na shift, mas marami pang sumigaw sa call. Customer, ayusin niyo service niyo, nakakainis kayo. Tahimik akong sumagot. I understand po sir, I will assist. Pero sa loob, umihinga na ako ng malalim. Ito ba talaga ang buhay? Bawat araw, mas pagod, mas kulang, mas lalo akong nawawalan ng pag-asa. Umuwi ako araw-araw na nananakit ang likod at leeg. Pagdating ko sa boarding house, hindi ko na kayang kumain minsan. Naiisip ko, paano kapag nagtuloy-tuloy? Wala naman akong ipon. Mga kaibigan ko nag-uusap tungkol sa investments. Ako, wala pang simula. Parang nangangatog ang kamay ko sa kaba pag naiisip ang future. Isang umaga, na-late ako sa shift. Tinawag ako ng team leader. "Raf, bakit ka na naman late?" "Ay sir, may traffic at paulit-ulit ka na. Ayusin mo." Umiling siya at umalis. Napahiya ako. Gusto ko sumigaw pero tinago ko sa loob. Ramdam ko ang bundok ng pressure na nakapatong sa ulo ko. Pag-uwi ko, nakita ko ang kapitbahay kong gumagawa ulit ng candles. Inanyayahan niya ako. "Subukan mo, gawin mo rin isa." Kumuha ako ng wick, wax at essential oil. Habang hinahalo ko, naramdaman kong may ibang sigla sa loob ko. Matapos lumamig, nagliyab iyon ang maayos. Amoy vanilla ang paligid. Sinabi niya, "Pwede ka magbenta nito online." Ngumiti ako pero may kaba. Baka walang bumili. Sumagot siya, "Hindi mo manalaman hanggat di mo subukan." Sa trabaho, dumami pa calls, metrics, bumaba. Nagkaroon ng coaching session. Malapit ka na ma-PIP. Ayusin mo performance mo. Sinusubukan ko naman po. Hindi sapat ang try. Kailangan result. Pagkasabi niya ng salitang iyon, parang tinamaan ang dibdib ko. Hindi sapat. Hindi sapat. Hindi sapat! Uwi ako. Pagod at halos mabaliw. Noong weekend, sinubukan kong gumawa ng 10 candles. Pinost ko sa online marketplace. Walang nag-like at walang nag-comment. Tinitigan ko ang screen ko ng matagal. Kulang ba quality?
Mali ba, Sent? Nagsalita ako ng mahina. Siguro, walang bibili. Ano bang pinagagawa ko sa sarili ko? Sabay pasok ng monthly bills. Kuryente, tubig, renta. Halos kulang ang sahod. Habang nakaupo, napatingin ako sa mga candles na ginawa ko. Parang silang sumisigaw ng sayang. Bumigat ang dibdib ko. Naglagay ako ng isa sa lamesa. Sinindihan ko at pinanood ang apoy. Tahimik. Pero ako, gulo-gulo ang isip. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Hindi ako titigil. Sinimulan kong ayusin ang packaging. Naghanap ako ng mas kaakit-akit na label. Nag-shoot ako ng pictures gamit ang cellphone lang. Nag-post ulit. Mas malinaw, mas presentable. Isang araw, may nag-message. Hi, magkano po per candle? Depende sa scent pero may promo po. Order ako ng 3. Halos mapatalon ako. First sale! Nilagay ko sa maliit na paper bag sinamahan ng thank you card. Ang saya ko habang inahabot sa rider. Sunod-sunod ang orders. Marami ang natuwa sa scent at packaging. Sa trabaho, kahit pagod, excited akong umuwi para gumawa ng candles. Kaklasiko sa call center, tinanong ako, "Bro, bakit parang may spark ka ngayon?" Sumagot ako, "Nagbebenta ako ng candles. Nakakagaan ng loob." Ngumiti siya. Support ako dyan. Pagkalipas ng linggo, bumili rin siya at nirefer pa ako. Pinagbuti ko ang designs. Gumawa ako ng themed candles para sa birthdays, anniversaries at office gifts. Nag-iba ang packaging, mas classy. Nakakuha ko ng wholesale order mula sa isang online reseller. Doon ko naramdaman na hindi ito basta hobby. Isang araw, kinausap ako ng team leader. Nabalitaan ko may business ka. Kinabahan ako. "Oo sir, side lang." "Good, keep going. Pero wag papabayaan metrics mo." Tumango ako. Kahit papaano, naiintindihan ko ang balanse. Dumating ang Pasko. Ang daming orders. Ubos tulog ko. Pero iba ang pagod. May tuwa, may direksyon. Pumunta ako sa supplier at bumili ng mas maraming wax at essential oils. Nasanay na ako mag-budget. May profit na rin kahit konti. Lumipas ang mga buwan. Tumaas ang kita. Ginamit ko ito para umupa ng maliit na stall sa isang mall. Nilagyan ko ng display shelves, ribbons, cards, keychains, soaps, and of course, candles. Nagbenta na rin ako ng gift bundles. Tinawag ko ang shop na Gifts and Aromas. Sa opening day, may lumapit. Customer. Ang ganda ng setup. Locally made? Opo, handcrafted. Ngumiti siya at bumili ng 5 items. Sa dami ng dumaan na puno ang paper bags ko, ramdam ko ang pag-angat. Habang lumalalim ang gabi, pinatay ko ang ilaw ng shop, huminga ng malalim at ngumiti. Pag-uwi, naging tahimik ang boarding house. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin. Hindi ba ito yung dating call center agent na halos sumuko? Ngayon may shop, may customers, may plano. Isang araw, kinausap ko ang supervisor ko. "Sir, magre-resign na ako." Nagulat siya. "Sigurado ka?" Tumango ako. "May business na ako. Kailangan ko siyang pagtuunan." Iniabot ko ang resignation. Iniyakap ko ang headset ko. Sa loob-loob ko, natapos ang papel ko sa call floor. Lumipas pa ang mga buwan. Pinalaki ko ang stall. Naging gift shop with candles, soaps, greeting cards, mugs, and small figurines. Nagsimula akong kumuha ng suppliers na local artisans. Tumaas ang quality, dumami ang choices, mas gumanda ang packaging. Tuwing pagod ako, inaamoy ko ang scent ng vanilla candle na una kong nakita. Paalala yon na kahit maliit, pwedeng lumaki. Basta may tiyaga at paniniwala sa sarili. Ako si Rafael at natutunan ko na ang buhay ay hindi dapat paikot-ikot lamang sa sweldo, bills at pagod. Ang routine ay parang ilaw na nauupos kung hindi mo aalagaan. Nang na-depress ako sa trabaho, hindi ko agad nakita ang solusyon. Pero may mga bagay sa paligid natin na nagbibigay ng bagong spark.
Ang simpleng amoy ng kandila ang nagpaalala sa akin kung paano huminga ng malalim. Kung nararamdaman mong hindi ka umaangat, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Ang kailangan ay yakapin mo ang kahit maliit na oportunidad. Magkamali ka, gumastos ka ng oras, mang-eksperimento. Kahit hindi maganda ang una mong gawa, huwag kang tumigil. Kalaban mo ay sarili mong takot. Natutunan ko rin ang salitang tiyaga. Hindi kita agad ang resulta. Bago ako nagkaroon ng gift shop, ilang linggo walang bumibili. Pero sa bawat araw, gumanda ang packaging. Mas naging maayos ang designs. Mas naging malinaw ang brand ko. Ang mundo ay bibigay sa taong handang maghanda. At kapag nakita ng tao ang effort mo, may darating na tulong. Ang isa pang aral ay huwag matakot magdahan-dahan. Hindi palaging mabilis ang pag-angat. Ang mahalaga ay umuusad, kahit isang hakbang lang. Tanggapin mo ang pressure bilang paalala na kailangan mong kumilos. Sa huli, hindi ako naging mayaman agad. Pero naging malaya ako. Naging masaya ako sa ginagawa ko. At yon ang tunay na yaman. Ngayon, kapag binubuksan ko ang ilaw ng shop, parang may bagong bukas. Para kong pinatunayan sa sarili ko na hindi ako limitado ng headset, shift at script. Ako si Rafael at ito ang naging ilaw ng buhay ko. Kung may maliit kang ideya, huwag mong ipagpaliban. Simulan mo ngayon. Kahit simpleng hakbang lang. I-share ang video na ito para maka-inspire din ng iba. At i-follow para sa mas marami pang kwento ng ordinaryong taong gumagawa ng ekstraordinaryong pagbabago. Action muna, bago doubt. Welcome, everyone. Step inside and explore the wonderful world of books waiting for you here.